Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Panibagong video, panibagong interview na naman po ni Sofronio Vasquez ang ating panunuorin sa vlog na ito. Kasi marami pa po pala tayong hindi nalalaman dito sa nanalo sa The Voice USA Season 26 2024. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At sinusubaybayan po natin itong mga kaganapan sa buhay ni Sofronio Vasquez, especially itong kanyang mga pa-interview dito sa isang social media page. Kasi marami na po tayong mga interview ni Sofronio na naipost dito sa ating YouTube channel doon sa ating mga previous video at akala natin is nakilala na natin siya. But mga kapolitika, marami pa po siyang mga sinabi at yung ikwento niya dito sa isang interview sa isang social media channel. At ano-ano ba yung mga ikwento or mga sinabi ni Sofronio, especially doon sa kanyang naging journey sa The Voice Season 26. So dito mga kapolitika ay talagang hahangaan at bibilib ka sa kanya, talagang napaka down to earth, napaka humble ni Sofronio Vasquez. Sinabi niya doon sa kanyang interview na doon daw sa The Voice yung kanyang pamamalagi or pag-stay doon is hindi daw siya masyadong nagagala kasi nagtitipid itong si Sofronio. And then kahit pagpapalaundry daw is sinasarili niya na lang, siya na lang mismo ang naglalaban ng kanyang mga damit. So talagang hindi natin ito alam mga kapolitika na ganito pala ang ugali ni Sofronio. Talagang sabi niya kasi nasa mga Bisaya daw na talagang tinuruan sila ng kanyang parents paano mag-ayos at then yung sanay sila sa mga gawain. At kinumpirma rin po niya Sofronio yung pag-uwi niya, pagbisita dito sa Pilipinas kasi sinabihan daw siya ni Michael Bublé na i-enjoy niya muna itong holidays kasi after nung holidays ay talagang doon na mapupuno itong mga schedule ni Sofronio kasi dahil sa mga kaliwat ka ng mga guestings at mga media or TV appearance. At sinabi pa niya na after ng holidays ay dito na siya magtatrabaho kung ano ba yung plano sa kanya ng NBC at yung Universal na company na kung saan is baka magre-record siya ng mga kanta. At yun nga ang sinabi ni Michael Bublé na i-enjoy ni Sofronio itong holiday at gawin niya yung lahat ng gusto niyang gawin kasi after that is doon na siya magtatrabaho talaga ng formal dito matapos na manalo nga siya sa The Voice USA. So mga kapolitika, ang sabi kasi dito sa interview ay marami daw mga nanalo dito sa mga singing contest, dito sa mga sa mga talent show na kung saan is hindi daw gaanong sumikat. So yun ang kasi kahit dito naman sa Pilipinas, 'di ba, marami rin namang mga singing contest dito na kung saan after nung singing contest sila is hindi sumikat. But meron rin namang mga talagang nakilala talaga. But most of the time dahil ngayon sa pag-usbong ng modernong teknolohiya at itong social media kasi marami na nga ang mga talentado na dito sa social media na gumagawa ng pangalan. So yung dito sa mga reality show sa TV ay hindi na gaano kasikat. But ang sabi naman po dito sa interview ay hindi naman pababayaan itong si Sofronio kasi good thing na naka-build up na siya ng kanyang kumbaga yung fan base niya at yung mga supporters napakarami. So pag may show siya for sure yan is marami ang pupunta at manunood sa kanya. So ito yung kagandahan dito kay Sofronio Vasquez na hindi siya pababayaan itong si Michael Bublé at the same time yung The Voice mismo. At ibinahagi rin po ni Sofronio na mas close daw po pala siya dito sa sa kanyang mga pinsan, and then nagbigay rin po siya ng mensahe dito sa kanyang namayapang ama. Okay? At mga kapolitika, dagdag pa ni Sofronio dito talaga ako kasi kwento niya na siya daw pala mismo ang naglalaba, namamalansya at yung pagtitipid niya sa pagkain while doon siya sa The Voice USA na mamalagi kasi wala, off duty nga siya dito sa pagiging dentist niya, so wala siyang kita. So kinakailangan niyang magtipid. So talagang napaka-humble at napaka-down to earth. Talagang sanay na sanay itong si Sofronio sa buhay. Ito yung masasabi natin mga kapolitika at magiging reaksyon natin. Talagang mapapabilib ka, mapapahanga ka na itong The Voice USA winner champion ay talagang ganito po pala ang talagang kanyang pinagdaanan sa buhay at talagang naging inspirasyon sa ating mga Pilipino. Oh, Broadway! So gusto mo pumasok ng Broadway? Yan yung Yan isa sa na. mga goal ko.
Broadway pala. To be honest, before the finale, someone reached out to me. It's a Filipino Broadway musical na yung I was just parang reached out na pwede ba akong maging part doon sa cast, and yung magiging role ko is a new immigrant or a new na bagong sampa sa Amerika na kumakanta, may anak, parang ganun yung concept. Tapos yung kumbaga kung how the way that I am speaking, yung accent ko hindi nila babaguhin kasi napanood nila ako doon sa tape. Sabi na you have to stick with your accent, ganun. Tas yun na, hiningan ako ng acting lang, hindi ako nagawa kasi parang tatawa ako. Oh, hindi, alam mo yan, feeling ko ano yan eh. What do you call this? Kailangan workshop. Kasi, you know why? Because every Tama. time you sing, you parang you feel like you're narrating a story. And Thank you. meron kang that, alam mo yung parang X factor. And pag kumakanta ka, kasi iba kumakanta lang. So feeling ko, pwede mo yun siyang gamitin talaga pagdating sa sa Broadway acting. Kasi you're a hopefully. storyteller. You are a storyteller while singing. Ganon kagaling. Ay, nako, Ang grabe. dami nagpapa-shoutout, yung mga pinsan I natin, lahat know. andito. Parang, tandaan na diri, Ginoo, they're all proud of you. Grabe. Kaya, ito, watching from Oklahoma City, place of Miss Reba, your name was so beautiful, sounds Italian. Oh, wow. Oh! OTG, Blancio Dezenar, oy, pa-shoutout daw, tanang mga tagambulig. Hello, mga taga-Tambulig. Uy, malapit lang sa amin yan. Yeah, pero I think someone posted it somewhere in social media that my name daw pala is coming from a Greek word, Sophronios, that means self-controlled. So, kumbaga, nga, no, kasi kinokontrol ko din yung sarili ko. I'm just working myself na hindi ako. Eto ate, this is part of my talaga yung routine dun sa sa The Voice na kapag when it's time to sleep, tulog na talaga ako. For 7 months, never ako na-experience na lumabas. LA ako, nasa LA ka, nasa Mesa Center kami, hindi ako lumabas at all. Doon Why? lang ako sa kwarto because wala naman ako doon para gumala eh. Wow. Yeah. So, nung turning stone dito, parang nabuhayan ako na, ito pala yung nightlife. Kasi talagang consistent lang ako na every time pagkatapos ng studio, kinukulit ako ng mga kasama ko na, tara, gala tayo, let's eat somewhere, let's eat outside. Dito na lang ako kasi, kumbaga, yung pinsan ko, yung saan kami nakatira, yung adopted family ko sa LA, Dayaw family, nagluluto sila for me, tapos pinapadala sa akin dun sa hotel. Yun lang, iniinit ko lang sa microwave. Ba't ako gagastos? Yung nakikita ko, pinapadala ko na lang sila mama kasi wala naman akong income. So, kumbaga, iniipon ko kasi, talaga ate, sila nag-iinom. Pero masaya kasi ako, pwede akong sumama. Dala ko lang talaga yung tumbler ko, tubig lang. Kasi, isipin mo, isang wine, $18, hindi ko kaya yun. Sabi ko, mahal naman. Oh Talagang, kuripot pa ako sa ganyang bagay. Which is good. Oh my God, turuan mo Yeah. kami dyan. So, kakain ako ng Jollibee or magpapadala ako ng Jollibee. Ang bibilihin ko yung marami, kunwari, 2-piece, 3-piece, tas may rice. Abot pa yan ng 2 araw, ganun. Kumbaga, titipirin ko talaga yung sarili ko. Tutulungan ko yung sarili kong magpapayat. Tutulungan ko yung sarili ko na mag-control dun sa energy ko, na hindi ako masyadong lalabas. Maganda nun. Grabe, ang galing. Believe kami sa'yo. Oh my God. Grabe. So, ano ka talaga, you know how to handle money. Ang galing. Very disciplined. Tapos yung minsan iniisip ko, ba't ako magpapalaba doon sa laundry, magbabayad pa ako ng coins, yung mga quarters. Ang ginagawa ko, humingi ako doon sa bahay kung saan kami na nakitira ng mga sabon, nilalabahan ko, kinakamay ko, tapos sinasampay ko doon sa hotel room, tapos inaarawan ko. Nagda-dry naman ng maayos eh. Oh my God, no way! Lahat ng yan, kaya kong gawin yan eh. Marunong ako maglaba, marunong ako magluto. Pati plancha, lahat na. Lahat naman. Tinuruan kami ni mama tsaka ni Tito, grabe. You raise gyud ni mo si Sopronio og I am maayo. very, very, kumbaga, Bisaya specifically are so, yung kumbaga, madiskarte. Resilient. Oo. Madiskar. Pero ang galing. As in, Discipline naglalaba ka, talaga. tapos sinasampay mo? Yeah. Galing.
Wala. Ay, may mga videos naman akong ipapakita na hindi, I'm not lying. Makikita nyo naman eh. Kasi talagang ginagawa ko siya. Ba't ako gagastos ng dollars? Eh, pwede ko namang gawin sa kamay. Oh my, wala ngayon, iba na yung life mo, Sofronio. People will do it for you. Actually, even if you still continue to do that, we want to watch it. I saw a comment in here na, would you be able to be in your busy schedule na device, set of voice and whatnot, is pwede ka bang gumawa ng mga behind the scenes at magpakita sa amin yung mo while you're alam mo, tama si Jcas. To be honest, ako lang yung katangi-tanging contestant sa naalala ko na always ako nagdadala ng camera. Kasi for my perspective, manalo ako or hindi, meron akong babalikan sa kausap ko yung family. Ayan, ito yung ginawa namin that time. Kumbaga, gusto ko lang i-share ba. Kaya nga sinasabi nga ng mga kasama ko, so Fronnie, why you always taking video? Sabi ko, well, I love it for myself. Kasi gusto ko lang bang ma-recall. Kasi pag na-experience mo siya, kumbaga, nangyari sa akin, kung hindi i-remind sa iyo, so sobrang daming mangyayari sa buhay natin, makakalimutan natin. But when you see it on video, yung kumbaga magiging ano siya ba? Ay, oo nga, no, ganun pala. Ngayon, ang daming natutuwa. Tinutuloy ko siya. Ang dami kong video, babalikan. Tapos ngayon, hindi ko pa alam na ako mananalo. At least, kumbaga, road to winning, meron akong video na ito pala yung ginawa ni Sofronio. Ganun. Naku, Subukan magpa-viral ko lang. lahat yan. Pati ba yung pagsampay mo? Mga gano'n. Oo, Binidyohan mo? Pwede kong ipakita ngayon eh. Patingin, Asa na ba? ibang klase ka. i-post mo rin yan, nakita mo para Alam mo, ibang klase po talaga. Alam mo, ate, abilidad, napaka-resilient na tao. Talagang pinagandaan ko kasi gusto ko at kumbaga kung hindi ko siya gagawin, hindi ko na siya magagawa at all kasi naman pwedeng umulit-ulit sa The Voice. Sana ba rin? Ang galing, no? Kasi nga, alam mo, may nagsabi sa akin na friend dati. Tama yung sinabi mo na ang mundo is isang beses lang iikot na 360. Hindi mo na mababalikan yan. Tapos, Ayan, pati. ang ginagawa ko ate, nagre-rehearse talaga ako sa kwarto kung paano ko ina-access stage. Ayan, no? Nagpa-practice ako. Ito yung mga sampay ko sa gilid. Oh. Awasan na ba yung camera? Ayan, no? Ay, yung nakasampay Oh mo my na! God! May sampayan ka! Dapat pinuna yung pala ng damit. Sinasampay ko talaga. Naglalaba ko. Ang ginamit kong sampayan yung plancha. Binaliktad kong ganun. Isasampay ko lang. Wait, as in, habang kumakanta ka, naglalaba ka din? Like you were Oo, washing ang your ginagawa clothes? ko, naglalaba ako, nagvo-vocalize ako because daily, ito yung kailangan malaman dun sa mga aspiring singers. Even you're not singing or not, you have to vocalize. Kasi muscle to eh. So, habang naglalaba ako, multitasking ako. Kumakanta-kanta lang ako. Ilang beses na akong kinoto ko yung ingay ko. Tapos, ito pa yung isa sa talagang forever na proud ako. Yung nagiging rehearsal studio ko is yung hagdan. Kasi maganda yung hagdan, yung fire exit, di ba maganda yung echo. Yes! Doon ako nagpa-practice. Nag-video ko sa sarili ko na kapag manalo ako, ipapakita ko talaga na dito ako nagpa-practice. And ipapakita ko siya sa mga videos eventually na doon ako nagpa-practice talaga. Wow! We interviewed, sa totoo lang we interviewed hundreds of actors and singers. Grabe. Ikaw lang ang nag-iisang ganyan. Which is true ate. I mean, ako I am not shy kung hindi ako nahiya kung anong ginagawa ko kasi kumbaga meron tayong kumbaga social media is so pretentious ba in a way, honestly. Totoo. Kumbaga pinapakita natin all maganda, curated lahat. But ngayon, I was just given the chance na kailangan maging totoo. Even when you sing, you don't have to be technically perfect. You just have to convey and express yourself kasi tao ka nagkakamali ka. Kumbaga sa interview natin ngayon, kung mautot ako, ba't ako mahihiya? Tao tayo Totoo eh. yan. Di ba? Grabe! Ang maganda kasi kaya ka ini-embrace mo. Ang dami andyan, no? Sabi Ayun, nga ni Jerome, yung sa YouTube daw, 600 ang nanonood sa atin ngayon. Tama ba? Yes, Meron yes. ba? Ang dami. Okay. Yes, ang dami. Alam mo, I'll be honest with you, kaya ka minamahal lalo ng tao. Kasi nga, you are real. Wala kang pretensions na, sus, kailangan ganito itsura ko. Wala, talagang,
go! I mean, ganun talaga ako eh. Kaya, I mean, so, kung gusto mo talaga umutot, by all means, Yes, Okay please. oo. Whatever you wanna do. Ay, sabi ko nako. pala, be ready kasi alam ko kahit gusto mo pa rin maglaba at magplansya on your own, I think it's gonna be a little different now. Agawin sa'yo Hindi. yung trabaho. Pero ako, Meron ibang na-train lang ako, pero I'm just so blessed na every time kasama ko yung kapatid ko, si Idol, lahat na yung tinawin. Oh my God, chef ka din? Yeah. I can cook good Diyos food. ko. Okay. Sige, ang tanong ko, ano pang hindi mo kayang gawin? Wow. Acting siguro. Hindi ko kaya talaga yan. Kaya mo yan. Nadadaan yan sa workshop. Kaya mo yan. Bagay. Grabe, pati 8 na putahe. O sige, ganito na lang. Magluluto ako, magluto ka rin. Okay. Oh my God, hindi. Gusto ko siya dito matuto kasi gagayahin natin yung recipe mo. Yeah. Minsan nga mag-cooking show tayo, ha? Tara, naku, ang dami na natin gagawin. Ang dami natin gagawin. Maraming salamat. Sorry Ay, thank talaga. you so Alam ko, much. late na. No, it's fine. Oo. Go, Jcas. Before we let you go and do your thing and mag-ready sa flight for tomorrow, please, any last words for everybody, lahat ng mga nakikinig at kami na ina-idolize ka? Sa lahat po ng nanonood ngayon ng show na to, I just wanna say, whatever it is you do in your life, never be afraid to take a step, never be afraid to try. And with this win that I got, thank you so much to all the Filipinos around the world, and of course Central New York, Upstate New York, and to all Americans who really voted for me, because it's only me doing it on stage, but I will not win without your support. So maraming salamat. And to the Filipinos, sana magkita-kita tayo when I come home this January. Marami akong pwedeng sabihin, but when it's final, I have to post it, and abangan nyo lang po ako. Salamat sa suporta. Thank you, ate. I love you all. Oh my God, sobra. So, baka naman, before ka magbabay, baka naman isang sample lang, kahit chorus lang. Sige na, Ano please. bang song? Yung mga tao gumagano eh. Kahit sige na, please. Ikang kanta naman, please. Sige, yung ano na lang, Okay. yung A Million Dreams. Yes! I was about to say that. Go! Okay. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Oh my God! Oh, my God! Oh my God! Alam mo bang umiiyak ako, tsaka isa sa best friend ko, si Adi dito pa, si AV. Umiiyak din siya. Nung kinakanta mo yun, si JV nga, hindi umiiyak din eh. Tapos lalo yung umupo ka pa, yung lumuhod ko, oh God, kasi ko lang iyak, iba. At mga kapolitika, yun po ang naging kabahagi ng interview dito kay Sofronio Vasquez. At talaga nga napakahaba po itong interview ito, almost 2 hours. Kaya pinutol na lang po natin itong panayam dito sa The Voice Season 26 Grand Winner. Ano ang inyong masasabi at ano ang inyong maging reaksyon dito sa mga bagay na kung saan ay hindi pa natin nalalaman kay Sofronio Vasquez at ngayon ay nalaman na natin, mga kapolitika. Kayo ba ay napahanga at napabilib dito sa ating winner dito sa The Voice USA 2024? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.